Hello dreamers! Kumusta? It's been a while, 1 week since my last upload. And today, we'll be talking about COVID vaccine. Paano ba ginagawa or paano ba i-administer ang COVID vaccine? And kailan ba tayo magkaka-COVID vaccine? And of course, posible bang makakuha ka ng COVID vaccine? Hello, welcome. So, if you're new here, my name is Yong Esnara and I help you understand disaster risk reduction and management for daily applications. And today, we are going to talk about COVID-19 vaccine administration in the local level, or specifically at your home mismo. Paano ba ito gagawin? Or dadating ba ito sa inyong bahay? Yes. So, if you have seen or if you have heard the news today, everybody is talking about the COVID vaccine. Is it safe? Is it okay? When will it come? And how will it be administered? Alam mo yung excited ka pero parang alanganin ka. Kasi nga, hindi pa ito tested or baka mag-ghost ka lang naman. Oh my God! Wow! Take note that this COVID vaccine is part of the prevention mitigation para hindi nga tayo magka-COVID. Again, what is a prevention and mitigation? We have discussed that in the last videos example, and kung hindi po nyo pa napapanood, I link it above and check it out kung ano mga prevention mitigation na ginagawa natin to stop a disaster. But for today, we are talking about a disaster which everyone is afraid of, the pandemic actually, or the COVID disease or the COVID virus, coronavirus disease infection. So, paano nga ba i-prevent yan? Paano i-mitigate? Yes, we have been doing it. Since day one, we are doing the minimum public health standard. Ginagawa na natin yan nung day one pa lang. We have to wash our hands regularly. We wear our mask. We practice proper cough etiquette. We isolate high-risk group, yung mga senior citizen, mga bata, hindi muna pinapalabas sa bahay. Those are part of prevention mitigation. We isolate those individuals, symptomatic individuals at home or in designated community quarantine facilities. Saan ang quarantine facility ng ating munisipyo? Sa ngayon, we just renewed a contract with the Concordia College. Iba po yung sa province, iba po yung munisipyo. Okay? Yung sa province kasi binabayaran ng national agency, while yung sa municipal quarantine facility namin, which is katabi rin nung sa province, binabayaran po yan ng local government unit. Another one, practicing physical distancing. Alam ko naman, ginagawa nyo yan. It's just a review of our minimum public health standard. Baka na may nakakalimot naman dyan. And of course, we disinfect, frequently touch surfaces, lalo na pag may mga bumibisita sa inyo. Laging mag-disinfect, and we check temperatures at entry points. Again, meron din akong dedicated video yan para sa ating mga business group. We have uploaded a discussion on this minimum public health standard, especially for the business groups who wants to do business. Ito po yung link yan. So, check nyo na lang. Let's proceed. Again, this is isang option sa ating prevention and mitigation, and the other option is yan, inoculation. So, what is this inoculation? Again, ito na po yung vaccination natin. Okay, so marami ng supplier ng ating vaccines, pero wala pang dumarating sa Pilipinas. At ang pag-uusapan natin ngayon, when will this vaccine come and how will it be
administered. Again, they use the term inoculation kasi nga tuturukan tayo ng vaccine na magpapalakas sa ating antibodies para labanan ang COVID virus. Kaya inoculation ang tawag dito. Okay? Now, anong mangyayari para mapaghandaan natin ang vaccination na ito? Ang plano ng ating national government is to group everyone in 3 groups. Group A, Group B, and Group C. Okay? And on the first phase of Group A, ito yung uunahin. Ha? Plano pa lang. Okay, let me first clear this out. Ito ay plano muna. Plano. I mean, it's a plan which is supposed to be implemented sooner or later, as soon as possible, para mapaghandaan ang pagdating ng mga vaccine, para walang masira sa mga vaccine na darating. Dapat nakahanda lahat yan bago pa ito narating or dumating dito sa ating bansa. So as of now, ang rini-require muna sa ating local government units are to do master listing. Master listing, ibig sabihin, ilista natin lahat yung mga phase 1 na mabibigyan sana ng vaccine, which are our workers in frontline health services. Yung mga health workers ang uunahin natin, ano? So they have to do the master list and submit that kung sino mga uunahing bakunahan from the workers in the frontline. Kapag nabakunahan na lahat ang mga yan, ang susunod dyan ay ang don't need the vaccine, then you can go away. Okay? This is the initial plan. Okay? Yan. So, i-screen ka, tapos ibibigay sa iyo ang bakuna. Hihintayin. Hindi ka muna pauwing. Hihintayin muna kung magkakaroon ka ng side effect
para madala ka sa pinakamalapit na ospital. Kung okay naman, wala kang walang masyadong masamang epektang bakuna sa'yo, then pauuwin ka. So, basically, yun na lang po. Yun na po ang procedure na gagawin sa'yo on the day when vaccines will be administered to you if you are eligible for such. Di ba? Ang dami pang if. So again, this video actually is just to inform you that there are many things that's being done prior to the vaccination. Alam naman natin na bago pa man tayo matamaan ng COVID, okay? Ako, ikaw, salamat na lang at hindi pa tayo natatamaan, pero wag na lang sana. This is prevention and mitigation. And for you not to have COVID virus or COVID disease, there are two options for prevention and mitigation. First option, always observe minimum public health standards. Ibig sabihin yan, physical distancing, huwag kang naglalabas-labas, and so on, as we have discussed in the earlier portion of this video. And second, you need the vaccine. Sana may naitulong ulit ang video na ito. Pa-like naman, or subscribe na rin, para naman ma-inspire tayong gumawa ng iba pang video. Again, thank you very much. My name is Yong Isnara, and sa susunod na video, try natin gumawa ng research kung ang COVID vaccine ba ay safe o hindi. Again, maraming salamat. Mag-iiwan ako ng mga video dito at sana magustuhan nyo rin. Ulit, maraming salamat at mabuhay ka. Butas sa maknuntang taniman, musa'y unod tulad tayo.